Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito hong modus na to, hindi na ho bago. Lex, ang target nito, normally, inang modus na to, yung playing ground ho nila, yung mga apartment ho na hindi ho malinaw sa kontrata kung ano ho yung sistema na pagpaparenta. Kaya nagagawa ho yung subleasing. Rerenta ka, Lex. Yes. Pagkatapos, ipaparenta mo. So, hindi mo na mahanap kung sinong accountability. Ngayon, nagkakaproblema dyan. Ito ho yung modus. Tandaan hong estilo ng panggagancho. Sa subleasing ho, nakasalalay ho dyan. Kasi yun hong maglilis, ipapalis. O yung magrerenta, ipaparenta muli. Yun ang problema. Panoorin. Pangarap ng bawat Pilipino ang magkaroon ng sariling negosyo. Pero si Aida, hindi niya tunay na pangalan, 23 anyos. Hindi niya alam na ang kanyang pangarap ang magtutulak sa kanya para mabiktima ng modus operandi sa Paco, Maynila. Ayon kay Aida, nakilala niya ang mag-asawang Francis at Donabel Venancio sa social media. Inalok daw siya na mag-asawa ng negosyo. Nakita ko lang po siya sa online, sa Facebook po. Minessage po nila ako na meron daw po silang sanla kolekta na 50,000 po kada room. Yung araw po na yun na naghanap po talaga po kami para po may income din po, para lumago po yung pera po namin. Sa halagang 100,000 piso, isasanla raw sa kanya ang 2 unit na kanilang paupahang bahay. Sila na raw ang mangungolekta kada buwan ng halagang 8,000 pisong upa na mga nakatira. 100,000 po. 2 apartment po. 1-year contract po. Tapos kada buwan po, kukolekta po kami ng 4,000 kada room. Bali, 8,000 po kasi 2 po yun. Pero makalipas sa 2 linggo, nabalitaan na lamang ni Aida na isanla na pala ni Herman Venancio, kapatid ni Francis, ang bahay sa iba't ibang tao. Dito na raw niyang muling pinuntahan na mag-asawa para kunin ang kanyang pera. Pero ayaw na raw itong ibalik sa kanya. Sabi daw po nila, wala naman daw pong nagre-reklamo sa kanila. Tsaka saka daw po ko mag-react sa kanila pag talagang di na daw po ako nakakabigay sa kanila ng pera. Sabi nila sa akin na hindi na lang daw nila ibabalik. Sabi nila, iano ko daw po, wala naman daw po akong pruweba kasi na may nagre-reklamo sa kanila. Ginaganon po nila ako. Kilos prontong pinuntahan ng KP team ang bahay ng mag-asawang Francis at Donabel Venancio sa Sampaloc, Maynila. Pero nang makausap ng kilos prontong dalawa, tinanggi nila na sila ang aming hinahanap. At wala raw ang aming taong hinahanap. Gusto lang sana namin siya ma-interview kasi may nagko-complain lang sa ano pong pangalan niyo, ate? Sheila May. Sheila May. Sila daw po, yung Teresita kasi yung kausap, tsaka yung Donabel. Yung Donabel, yung Teresita, at tsaka yung Francis. Gusto lang namin silang matanong sana. Kayo po si Francis? Hindi. Kaano-ano niyo po itong tatlong to? Mga tenant lang po kayo. Pinuntahan ng KP team ang barangay 499 Zone 49 District 2 Manila. Dito nalaman ng KP team na marami na palang nakasampang demanda laban sa kapatid ni Francis na si Herman Venancio. Mga nasa 30. 30. Itong dumating dito nasa 20 pa lang. Pero meron pa nagsasabi sa akin pupunta raw sila rito. So, mga magkano yung amount? Merong 120,000, may 70,000, may 100,000, may 150,000. Maging ang mag-asawang inirereklamo ni Aida, may ilan ring kaso. Kay Francis lang, meron isang complaint sa kanya. Tapos doon sa nanay, 2 na yung nag-file sa nanay ng Matagal na rin daw problema ng barangay ang kasong sanla bahay ng mga Venancio sa kanilang lugar. Habang nasa kasagsagan ng interview ng Kilos Pronto kay Chairman Romeo Garcia, biglang lumutang ang mag-asawa. Agad naman silang nagpaliwanag kay Aida. Sa bandang huli, nangako ang mag-asawa na ibabalik na lamang ang pera na kanilang nakuha kay Aida. So yung iba kinausap niya na ibebenta at babalik niya na lang yung pera sa Opo. Pera sa kanya. Siya rin po, nung namin na rin po namin. Para hindi Pero nakabahan.
palusot pa nila. Kami kausap mo Kaya yan. Huwag kang sabi sa'yo, maniniwala sa mga oo. nagkakaso sa kapatid niya Kasi nakikiride na lang yun alam eh. mo, Paalala ng Kilos Pronto sa publiko, kilatisin munang mabuti ang negosyong papasukin ninyo para hindi kayo mabiktima ng mga oportunista. Alam mo, Lex, kung tingnan mo, yung dorobo talagang itsura ng mag-asawa. Yung hugis pa lang ng mukha, manggagancho na eh. Sa hugis ng bibig, manggagancho, sinungaling. Ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Ngayon, ang steel dyan, uulitin natin. Kaya malakas ang loob nila, ala kasing kontrata na malinaw doon sa sinasabi. Kaya maraming complaint, pero walang katibayan. Anong basihan mo? Kasi yun ganyang klaseng anong sinasanla mo ron? Hindi mo pwedeng isanla yung bahay, hindi mo pwedeng isanla yung unit. Pinarerentahan mo sa leasing yan eh. Kaparehong ginawa ng mga mag-asawa ni Lex. Kawawa naman, no? Kawawa ito. Biruin mo, pinuntahan ng KP team, ayaw pa nila aminan, sila pala yun. Ang kakapal na mukha. Di ba? Kaya siguro, kayo mag-asawa, bayaran nyo na ibalik ko ninyo yung 100,000 na binigay ho ni Aida, yung complainant to dito, ha? At wag na ho kayo manloko, ha? May reklamo na pala kayo sa barangay. Pero ako, Lex, para matapos na yan. Kung hindi nyo kayang bayaran yan, dapat latiguhin kayo sa publiko. Mas maganda yung ganun.